Sa dami raw ng sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto kontra baha, mas gugustuhin na lang ng nagbitiw na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson na itanong kung sino ang mga hindi sangkot sa korupsyon. Dismayado raw ito sa natuklasan niya nang mabasa ang mga classified documents ng DPWH. Sa pagsusuri naman ni Secretary Vince Dizon, halos nasa 500 na mula sa 8,000 proyekto ang nakumpirmang ghost projects. Narito ang detalye. Nagbitiw man bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, aktibo pa rin nakikisangkot si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa investigasyon sa mga anomalya at korupsyon sa likod ng mga infrastructure program ng pamahalaan. Sa isang ex-post, nagpahayag si Lacson ng pagkadismaya sa lawak ng korupsyon na kaakibat ng mga infrastructure program sa bansa. Sa pagpapatuloy aniya ng kanyang pagre-review sa mga dokumento ng Department of Public Works and Highways na kaugnay ng anomalya, ang mas karapat-dapat daw na maging tanong ay kung sino na ang hindi sangkot sa korupsyon. Hanggang nitong October 6, mayroon ng 421 flood control projects sa 8,000 ininspeksyon sa bansa ang kumpirmadong ghost projects, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Nitong Webes, isinumite ni Dizon ang initial findings ng DPWH sa Independent Commission for Infrastructure na siyang nangunguna sa investigasyon. Katuwang ng DPWH sa pagtukoy sa mga nasabing ghost projects ang Department of Economy, Planning and Development, Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, kung saan karamihan sa mga proyekto ay nasa Luzon area. Paglilinaw ni Dizon, initial findings pa lamang ito at hindi pa saklaw ang libo-libo pang proyekto na kailangan pang inspeksyonin at i-validate ng ahensya. Dagdag ni Dizon, inuuna muna ng DPWH at ICI ang mga ghost projects bilang mas madali at mas mabilis na matutukoy kung sino-sino ang mga dawit dito at mas mabilis ding makabubuo ng mga kaso laban sa mga sangkot. Kinilala naman ng ICI na malaki ang tulong ng mga findings ng DPWH upang mas mapabilis ang investigasyon, habang nakatakda din nilang inspeksyonin ng iba pang mga distrito at rehiyon para matukoy ang iba pang mga anomalya. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.